Nagsisimula ang lahat sa dalawang babaeng magkapatid na hinahabol ng isang grupo ng mga kalalakihan. Ang mas nakakabata na nagngangalang Beda ay sinubukan na humingi ng tulong sa mga kalapit na kabahayan, ngunit katakataka na lamang na parabang natatakot ang mga residente na sila ay tulungan. Dahil malapit na silang matunton ng mga humahabol na grupo, ang nakakatandang kapatid na si Gigi ay nagparaya at sinabing mauna na siyang tumakas upang humingi ng tulong. Wala siyang ibang napagpilian kung hindi gawin ang naisip nilang plano at nagpatuloy lamang siya sa pagtakbo na tila alam na niya kung kanino siya pupunta para humingi ng tulong. Isang buwan bago ang mga naunang eksena, ang isang sundalong nagngangalang Monyo ay nasa isang misyon na iligtas ang mga bihag at makuha ang lider ng mga terorista sa kampo na ito na kanyang palihim na napasok matapos magpanggap na isang doktor. Nang mabisto ang kanyang cover ay dito na naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo kung saan nakalaban siya ng todo sa mga tauhan na nasa kampo. Ito na rin ang naging hudyat para mailigtas ang mga bihag habang abala siya sa paglaban sa buong grupo na talagang ginagawa na ang lahat para mailigpit agad siya sa lalong madaling panahon. Pilit siyang pinagtutulungan ng mga ito. Gayunpaman gamit ang kanyang maraming taon na kasanayan bilang isang veteranong sundalo ay alam na niya kung ano ang mga dapat gawin para matalo silang lahat kahit na siya ay nag-iisa lamang sa loob ng kampo ng mga kalaban. Ang pakay ng kanilang misyon na makuha ang leader ng mga terorista na si Sehir ay malapit nang ma-accomplish. Nagawa pa nitong makalaban at makatakbo pero hindi nagtagal ay tuluyan rin siyang nahuli ni Monyo. Subalit dito na lang malalaman na may iba palang plano si Monyo. Nais niyang tapusin ora mismo ang leader ng mga terorista dahil sa ginawa nito sa kanyang asawa noong nakaraang buwan lang. Para kay Monyo ay ito lamang ang magbibigay sa kanya ng katahimikan, wala na siyang pakialam pa kung matanggal siya sa pagkasundalo, ang mahalaga lamang ay nabigyan niya ng hustisya ang kanyang pinakamamahal. Ngayon sa pangkasalukuyan, namamasukan na lamang siya bilang isang PE teacher sa isang kolehiyo sa malayong probinsya. Dito ay makikita ang babae sa mga naunang eksena na si Beda kung saan binubuli ito ng isang grupo ng mga estudyanteng kalalakihan dahil sa mababang estado ng pamumuhay ng kanilang pamilya. Dahil maliit lamang ang kinikita ng mga magulang niyang magsasaka ay naisipan niya na sumali sa boxing team ng paaralan para sa libreng scholarship. Para lang makapasok ay ginawa niya ang lahat ng makakaya kahit pa magpresenta siya sa paglilinis ng buong gym. Dahil rito ay muli na naman siyang napagkatuwaan na bulihin ng kaparehong grupo ng mga kalalakihang estudyante kung saan nangunguna sa kanila si Rata. Lahat ng ginagawang panghahamak nilang ito ay nakita lahat ni Monyo kaya pasimple siyang gumawa ng paraan upang tigilan na nila siya. Ngunit pagsapit ng hapon sa oras ng uwian, habang sakay ng kanyang lumang motor si Beda ay walang habas siyang pinagdiskitahan ng mga ito habang pinagtatawanan ang mabagal at bulok niyang sasakyan. Dahil sa kanyang pagmamadali ay hindi niya naiwasan na masemplang na sinundan naman agad nila ng paglapit sa kanya para ipagpatuloy ang ginagawang pangbubuli. Inutusan siya ng mga ito na itigil na ang pagsali sa boxing team ng kanilang paaralan, pero walang ibinigay na sagot si Beda dahil yun na lamang ang tanging paraan para makakuha siya ng scholarship. Tiniis na lamang niya ang ginagawa sa kanyang paggulpi. Nang umalis na sila, sa hindi kalayuan ay nadaanan niya ang tinutuluyan ni Monyo kung saan nang makita ng dating sundalo ang kanyang sinapit hindi na siya nakapagpigil pa at gumawa siya ng hakbang ng gabi din na iyon. Sa isang bar kung saan nagpapakasaya ang grupo ng abusadong anak ng mga mayayaman na nangbubuli kay Beda ay ipinalasap niya sa mga ito ang gulpi na nararapat sa kanila. Maging ang mga tauhan ng pamilya ng bastardong si Rata ay nakatikim din ng kanyang galit. Dito na lang din malalaman ni Monyo maging ang mga tauhan sa lugar ay ang siya ring kaparehong nanggulo sa baryo ng mga magsasaka noong isang gabi kung saan sukdulan talaga ang kasamaan ng abusadong si Rata, dahil ang kuya nito ang siyang village chief governor ng buong bayan na siyang namumuno at isa pang pasimuno sa pang-aabuso sa mga nasasakupan. Ngayon lahat ng nagtangka na sumugod sa kanya ay agaran niyang ibinibigay ang sakit ng katawan na kanilang hinahanap. Bilang isang dating sundalo ay walang naging binatbat silang lahat kahit anong gawin pa nilang pagkuyob. Tila ba hindi nila inaasahan na may isang lalaking maglalakas loob na sila ay kalabanin gayong napaka-impluwensya ng pamilya na nasa likod ng lahat. Dumating sa punto na wala nang ni isang nagtatangka pang lumaban sa kanya kaya dito na siya umalis. Dahil sa kanyang suot sa mukha ay wala silang ideya sa kanyang pagkakakilanlan pero ang nasabing village governor na nagngangalang Don Jiten ay lubos na hindi nagustuhan ang mga nangyari at ipinag-utos na hanapin agad kung sino man siya. Naging maayos ang mga sumunod na araw,
Hindi na talaga nila nalaman na siya ang sumalakay ng gabing iyon at sa kanyang tulong ay nakapagpatuloy sa pag-iensayo si Beda para maging atleta ng kanilang paaralan kung saan nagtagumpay siya na makakuha ng scholarship matapos tila mapilitan ng governor na piliin siya para gumanda ang imahe nito sa mga kasamang media. Ngunit ang lahat bigla na lang muling mauuwi sa isang magulong sitwasyon nang ang kanilang kuya na si Sehim ay nahuling may lihim na relasyon sa isa sa mga malapit na kamag-anak nila Rata. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng village governor na ang tulad nilang trabahador ay makikipagrelasyon sa kanilang angkan. Dahil sa napakahigpit na tradisyon ng buong bayan ay agad na itinakda ang kanilang kasal. Hindi lubos maintindihan ni Monyo kung anong kabaliwan na kawalang makataong pagtrato ang nangyayari sa bayan na ito, pero dahil isa lang siyang dayo ay wala siyang magawa. Pagsapit ng gabi ng kasal, ang governor ay may iba na palang binabalak. Mabilisang iniligpit ang kanilang kuya at kamag-anak nilang nakipagrelasyon rito. Maging sila Beda ay ipinag-utos rin na iligpit dahil mapag-aalaman na sila ang nagiging tulay para makapagpalitan sila ng mga mensahe. Ito rin ang naging dahilan kung bakit walang may gustong tumulong sa kanila dahil sa takot na madamay sa kanilang sasapitin. Nagparaya ang kanyang ate para makatakbo siya at makahingi ng tulong kahit pa ang kapalit ay ang katiyakan na makukuha siya ng mga ito. Walang ibang naisip na mahihingian ng tulong si Beda kung hindi ang guro nilang si Monyo. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa marating ang bahay, agad niyang ipinaliwanag ang mga nangyari na mabilis namang naintindihan ni Monyo kaya hindi na siya nagsayang ng oras. Subalit habang susugod na sana sila upang hanapin ang dinakip na kapatid ay dagli silang tinambangan ng mga kapulisan na lumalabas lang na maging sila ay mga kurap na kasabwat ng governor. Walang haba silang pinaulanan ng mga putok na talagang wala itong mga balak na palabasin sila ng ligtas sa kanilang gamit na sasakyan. Nang makakuha ng tiyempo ay gumanti si Monyo sa pamamagitan ng tangkang pagbangga sa kanila. Sinubukan nilang umalis agad na mabilis namang sinundan ng mga karagdagang nagdatingan ng mga pulis na may layuning tapusin sila ora mismo. Dahil sa pagiging luma ng ginagamit nilang sasakyan ay unti-unti silang inaabutan ng mga ito kaya agad na umisip ng plano si Monyo. Bago pa man tuluyang mapahinto ang sinasakyan nila dahil sa walang humpay na pagpapaulan ng mga putok ay inutusan ni Monyo si Beda na siya na ang magmaneho. Buong tapang niya silang hinarap sa may likod na bahagi kasabay ng paghagis ng molotov sa isa sa mga sasakyan ng pulis. Kasunod nito ay mabilis na inutusan si Beda na gamitin agad bigla ang preno na nagresulta ng magandang pagkakataon para maidispatcha pa ang iilan sa mga ito na patuloy talagang humahabol sa kanila. Magagawa na sana nilang masolusyonan ang sitwasyon dahil unti-unti nang nauubos ang mga pulis nang sa hindi inaasahan ay biglang lumitaw sila Rata at ang kanilang grupo. Nagtatawanan pa ang mga ito nang makita na naghihirap sila Beda sa kanilang sitwasyon kung saan tila ba para sa kanila ay isang laro lang ang pagtapos ng mga inosente. Dahil rito lumabas si Monyo at dagling inagaw ang motorsiklo sa isa sa mga pulis, nakuha pang lumapit ng grupo sa mismong gilid ni Beda kasabay ng pag-record ng video sa gagawin nilang pagligpit sa kanya. Wala silang kaalam-alam na ang minaliit nilang teacher ay ubod pala ng lakas kung saan nagawa nitong mahugat ang manibela ng kanilang kotse. Nagpaikot-ikot ang kanilang sasakyan na nagbigay ng magandang pagkakataon para kay Beda at Monyo na makatakas ng walang problema. Hindi makapaniwala ang village governor na sa dami nila ay wala silang nagawa sa isang dating sundalo at mahirap na anak lamang ng mga trabahador. Mahigpit na ipinag-utos na gawin nila ang lahat hanggat hindi nahahanap kung nasaan man sila dahil sigurado siya na hindi aalis sila Monyo sa bayan hanggat hindi nababawi ang kapatid ni Beda. Ngayon ay nagtungo sila Monyo sa bahay ng tiyuhin ni Beda na si Saji upang humingi ng karagdagang tulong. Subalit sa hindi inaasahan ng dalaga, kahit ang kamag-anak nilang ito ay hindi mapagkakatiwalaan at makikita na lang na nagsumbong na pala sa mga pulis. Mabuti na lang ay nakutuban agad ni Monyo ang lahat kaya muli na naman silang nakaligtas, matapos mabilisang makuha ang baril ay mabilis na ipinag-utos sa lahat na ibaba ang kanilang armas kung ayaw nilang mawalan ng hepe. Habang pinaamin nila kung nasaan na ang ate ni Beda ay pumalag bigla ang kurap na hepe at dito na nauwi sa maaksyon na tagpo ang lahat, maagap niyang pinatakbo si Beda habang siya naman ay hinarap ang lahat ng kapulisan na nasa lugar. Pilit niyang iniwasan lahat ng ginagawa sa kanyang pagpuntirya ng buong kapulisan habang sinusubukan rin na ubusin ang mga ito. Gayunpaman dahil sa kanilang bilang at patuloy na paglaban ng hepe ay nahirapan na siya sa ganitong pagkakataon.
Mabuti na lamang, nakaisip ng magandang plano si Beda gamit ang sasakyan ng pulis na hinaharurot niyang ibinangga sa kanila hanggang sa sumalpok sa power supply na nasa lugar. Sa paglikha ng malakas na mga pagsabog, malalaman na lang nila na maging ang mga tauhan mismo ni Don G10 ay naparito na upang maging katulong sa planong pagligpit sa kanila. Walang hinto silang tumakbo hanggang sa marating ang maburol na bahagi ng bayan. Hindi na sila pwedeng tumakbo pa dahil tiyak na makikita at mahuhuli agad silang dalawa kaya inutusan ni Monyo si Beda na mauna ng tumakas habang siya ay isa-isang tahimik na inuubos ang mga kalaban. Kaagad niyang nabawasan ng maraming bilang nila at halos hindi nila malaman kung saan ba talaga siya nagkukubli, subalit habang tahimik na gumagapang papatakas si Beda ay nahuli siya ng tumatayong kanang kamay ng governor. Napatingin na lamang si Beda sa hawak nitong armas na sa ilang mga segundo na lamang ay tiyak na tatapos agad sa kanya. Sa kabutihang palad ay naging sakto ang pagdating ni Monyo at mabilis itong napigilan. Nagpasimula muli sila ng pagtakbo ng pinaulanan na sila ng mga putok. Dito na makikita na inabot na sila ng panibagong umaga sa ginagawa nilang pagtugis sa dalawa. Nakatulong ang lumang templo para maiwasan ang ginagawa sa kanilang walang humpay na pagpuntirya. Ngunit gayunpaman tila ang bilang ng mga kalaban ay mas nadaragdagan pa na mas lalong nagpalala sa kinahaharap nilang sitwasyon dahil naging mas mahirap ang ginagawang pagtakas dahil rito. Hindi nagtagal ay tuluyan ng napagod si Beda, nahulog pa siya sa isang malalim na bahagi at ito ang nagsanhi para mabilis na mapalibutan si Monyo. Sinimulan siyang hamakin ng mga ito at ang kanyang pagiging dating sundalo. Sinabi na bagamat tagumpay siya na matalo ang mga kapulisan ay hindi naman siya ngayon makakaligtas sa kanilang lahat at sa pagkakataong ito ay pagsisisihan niya ang ginagawang pagtulong kay Beda. Ngunit ang kanilang minaliit at inaakalang wala ng kalaban-laban dahil napalilibutan na nila ay mabilisang inubos sa ilang segundo lang ang mga tauhan na nakapaligid. Habang nakikipagbakbakan si Monyo sa mga ito, si Beda naman ay pilit na kinukuha ang nahulog na baril. Ang bawat lahat na magsusugod sa kanya ay ibinibigay niya agad ang katapusan na sa kanila'y nararapat. Tila hindi makapaniwala ang kanang kamay ng village governor na unti-unti nang nauubos ang lahat ng kasama niyang tauhan. Dumating sa tagpo na siya na lamang ang tuluyang natira mula sa maraming humahabol kanina. Magagawa na sana niyang tapusin ang nasabing kanang kamay subalit makikita na lang ni Beda na muling dumating ang hepe na dahan-dahan at palihim na siyang inaasinta. Sa tulong ni Beda ay nakaiwas si Monyo, buong tapang na rin siyang nakipagpalitan ng putok hanggang sa kuhanin siya ni Monyo para batakin papatakas dahil nagdatingan na naman ang mga pulis. Nakatulong ang nagaganap na fiesta sa malapit na lugar upang tuluyan silang makapagtago, dito rin napagpasyahan ni Beda na putulin ang kanyang mahabang buhok nang hindi siya madaling makilala ng mga tiwaling mga pulis na patuloy na naghahanap. Sa kabutihang palad ay malalaman niya na nakatakas pala ang kanyang ama sa tulong na rin ng kanilang kabaryo. Subalit hindi nila alam na sila ay nasundan pala at bigla na lang mawawalan ng malay si Monyo. Pagkagising ay matatagpuan nila ang kanilang mga sarili na bihag na silang lahat ng grupo nila Rata. Bago tuluyang tapusin ay nakuha muna silang paglaruan ng mga ito. Maswerte na lang nang bigla siyang sinipa ni Rata ay naging pabor ito sa kanya para makawala sa pagkakagapos. Nagawa niyang makalaban mula sa kumag na ito at nagkataon na nasira na rin ni Monyo ang tali sa kanyang mga kamay. Ngayon ay pinagbayaran na nila ng todo-todo ang lahat ng mga kasamaan na kanilang ginawa. Pinalasap niya kay Rata ang buong mga ginawa nilang pang-aapi sa tulad nilang pobreng mamamayan na gusto lang sanang mamuhay ng simple at walang nanggugulo. Makalipas ang ilang minuto nang dumating na sila Don G10, wala silang ideya na sila pala mismo ang tatapos sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng iniwang pampasabog nila Monyo. Dahil sa nangyari, wala nang sinayang na mga panahon ang nasabing governor. Layuning ipaghiganti ang ginawa nila sa kanyang kapatid kaya sa pamamagitan ng impluwensya ay mabilis nilang natunton ang kinaroroonan nila Monyo. Tila wala na silang pakialam pa sa kanyang estado bilang leader ng bayan at buong todo silang nagwala na may hangarin na iligpit kaagad sila. Nang makahanap ng mapagtataguan para kay Beda at sa iba pa, mag-isa niyang hinarap silang lahat. Sa kasamaang palad dahil sa magdamag na silang walang pahinga ay nagawa na siyang mapatamaan ng mga ito kasunod ng paghagis ng pampasabog na nagpatilampon sa kanya. Nang inaakala nila na wala na siyang kakayahan pang lumaban ay ibinuhos na ni Monyo ang lahat ng kanyang makakaya at buong tiyaga niyang nilabanan ang demonyong governor. Ang mga tauhan na kasama nito ay mabilis niyang naubos, maging sila Beda na natagpuan na ng iba pang mga tauhan ay nagawa niya muling maprotektahan.
Hindi nagtagal gamit ang kanyang huling lakas ay nasawatan na niya ang paghahari ni Don Jiten, sa tulong rin ng mga hukom na mismong naging saksi sa nangyaring walang makataong pagsalakay ay makakamit na nila ang inaasam na hustisya sa pamamagitan ng pagbuwag sa sistema ng gobyerno na kanilang ginagamit at ito ay malaking utang na loob para sa dating sundalong buong pusong tumulong sa kanila. Special shoutout sa Daragose and Vistar family from Island Garden City of Samal, kay LJ Lin Pahota from Tagum, kay Richard Seya, kay Susan Gozem, Macmillan Bazar ng Osami City, kay Menandro Manliklik from Mandaluyong, kay Jimmer Kalong, at kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.